Amen. Mayong buntag. Amen, mga igsoon. Ang Diyos, mga igsoon, kanunay, nagmalipayon gayon. Lalo sa mga kaanakan, nagipili ang pagsimba o pagdayeg kaniya o sa pagkuyog sa mga kaigsuunan para magsimba kanan sa Ginoo. Amen? Amen, mga igsoon. So, bisan unsa pa ang daghan nga bulaton sa balay. I know, daghan kita bulaton because kasagaran diri mga inahan o daghan kayo mga bulaton, of course. But, gipili ninyo ang adlaw sa Ginoo. O kana ang Ginoo nalipay mga igsoon. Amen. Busa mga igsoon, nag-ingon ang Salmo 16, versikulo 11. Ikaw nagapaila kanako sa dalan sa kinabuhi. Diha sa imong presensya, anaa ang tibuok kalipay. Sa tuon nimo ana ang mga kalipay nga walay katapusan. Amen. Naa ba sa Dios mga igsoon ang tinuod nga kalipay? Amen. Naa jud mga igsoon mo nang kung naa mo karon gipili ninyo ang kalipay sa Dios mga igsoon kay na-feel ninyo nga ang presensya sa Dios mao gayoy maghatag kanimo og tinuod nga kalipay nga walay katapusan. Kini nga bersikulo mga igsoon nagpahinumdom kanato nga ang tinuod nga kalipay ug giya sa kinabuhi makita lamang diha sa Dios. Daghang higayon nga atong gipangita ang kalipay sa butang nga material. Amen ba ta na mga igsoon? Kalampusan o relasyon. Apan kini nga mga butang temporaryo ra jud. Si David nagapamatuod nga ang Dios mismo mao ang tinubdan sa kinabuhi ug walay katapusang kalipay. Sa presensya sa Dios ana ang tibuok kalipay nga dili mapulihan. Busa kinahanglan nga mangita kita kaniya matag adlaw. Musalig sa iyang mga plano ug magmaya bisan pa sa mga pagsulay. Amen. Muna maigsuon kung nasabtan ninyo ang pulong sa Ginoo maigsuon makabaton kay kamo o tinuod nga kalipay. That's why gihangyo ta mo sa pagpamarog mga igsuon ug moampo kita diha sa Ginoo. Ato siyang pasalamatan sa tanan nga kaayo na iyang gibuhat diri kanato. Sa matag adlaw nga kita gilipay sa Dios. Sa matag adlaw nga kita gipanan sa Dios. Sa adlaw at kunatay pagsulay. Anaa ang Dios nagauban kanimo. So mag-ampo kita mga igsoon. Hallelujah, hallelujah, oh God. Ask your guidance. We ask your presence today, O God. Hallelujah, hallelujah. O Ginoong Diyos na labing gamhanan, salamat kay ikaw nagpaila ka namo sa dalan sa kinabuhi, O God. Pahinumdumi kami, O Diyos, pirmi nga ang tinuod nga kalipay makita ragayon diha kanimo ug wala sa kalibutan. Kundi diha lamang sa imong presensya, O Jesus. Tudloy kami, O God, sa pagsalig sa paggiya, O God, ug sa pagmaya matag adlaw. Hallelujah. Sabangay kami nga maglakaw uban kanimo aron masinati namo ang tibuok nga kalipay nga walay katapusan. Hallelujah, O God. Munang Lord Jesus, we ask your presence today, O God. Diyahi kami karon, Lord Jesus. Ayaw kami pasagdi, O God. Dawatang amo mga pagdahig, mga pag-awit, O God, nga humot nga insenso diha sa imong atubangan, O Jesus. Hallelujah, O God. Malipay ka sa among pagkapahaton karon, O God. We lift up your name on high, O God. Musa Lord Jesus, imo lamang tanang pagdayi, pagpasalamat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Let us clap our hands. Let us dance. Let us sing my song para sa kahimayaan sa atong buhay ng Diyos. Malukso kita, magdayi kita. Amen. Maglipay kita. Hallelujah. Yes, Jesus.
saints and angels of God, they are bowing before you, God. Kagila kanila, O God, that you are God, wala nila iba. Hallelujah, Lord Jesus. You are worthy of it all. For
And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it we praise you because you are worthy of it. You are sovereign, of Jesus. Yes, hallelujah. Yes, Jesus. Day and night, night and day, incense arise. 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 Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it For from you
the glory. Jesus, you are magnificent. Hallelujah. Jesus, who compares to you? Who set the stars in where
gamay. Amen. Tayo po pa ay na-bless sa ating mga pagpuri, pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Nindot kayo Panginoon, no, na mapil ni mo ang presensya sa atong Ginoo habang kita ay nag-awit na buong puso para sa ato ang Panginoong Diyos. Karon mga kapatid, dapo tayo sa aklat ng Mateo, chapter 6 verse 25. Pakibukas po sa ating mga Bible. Ingon siya diri nga tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kabalak ka unsay inyong kaunon o imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Mga igsoon ginganta nga dili ta angay nga mabalaka kung unsay atong imnon o kanon o ibiste. Hindi nga dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon, ug ang lawas kaysa biste. Tinuod sa pang igsoon nga mas bililhon pa ang lawas nato kaysa atong ibiste o sa atong mga pagkaon. Pero mas bililhon ang pagkaon sa physical Amen. Hallelujah. Bililhon ang mga pagkaon. In physical, natural ang tao mukaon dyan. Amen po ba? Pero in spiritual, kita mukaon, ang unsa may pagkaon sa spiritual sa atong kinabuhi, kundi ang pulong sa Ginoo o pagsamba, pagpuri sa yan. Amen po. Hallelujah. Ingon siya dire nga hallelujah. Kinabuhi. Kay atong i-compare sa atong kaugalingon. Tanawa kuno ingon siya nga tanawa ninyo ang mga langgam sa kalangitan. Na dili sila nagpugas, wala sila nagpugas o nag-ani o nagtigom sa tipiganan. Pero wala sila pasagdi sa atong amahan nga nasa langit. Na ipakaon sila. Unsa pa kita na mas labaw patakay sa mga langgam. Amen po ba? Oh. Nga naman nga gitulad man sa kalanggam nga ang langgam nagdepende lang sila sa atong amahan nga nasa langit. Unsa pa ka kita tungod sa tao sa atong mga natural na kinaiyahan na namuhay ta sa mga kasalanan. Dili yun nato kalikayan nga kita daghan kay pag-alalahanon sa atong kinabuhi. Hindi po ba? O kung say ato ang mga daghan kayo, mga circumstances nga nganong nga inaana ang tao tungod sa atong mga problema, nagunahuna ta, imbis kay mag-focus ta kung sa atong angay nga buhaton para sa lipay sa Dios. Pero kay ngayon sa kalibutan na naapamanta dinhi. So dili yun nato kalikayan nga magunahuna ta unsa bayad nato sa atong mga utang, sa atong trabaho o sa atong panginabuhi, di po ba? Kinahanglan mabalaka ta. Pero sa gingon sa pulong sa Ginoo nga mismo gani ang mga bulak sa mga yuta mutubo sila ug mamulak sila nga nindot kayo. Sama ni Solomon nga wala jud siya kabiste ug sama kanindot sa bulak nga dako pakali kay siya. Unsa pa ka kita nga labaw pa ta sa kuana anong nga naatay atong amahan nga atong isaligan nga nasa langit nga mas labaw pa ta nila.
ang balili daw sama sa balili nga gibistihan sa atong Ginoo nga mabuhi lamang siya sa sulod sa duha ka adlaw o sa sunod nga adlaw siya pagasunugon. Siya pagasunugon. Unsa pa kita mao nagingon sa Ginoo nga kamubo sa atong pagtuo tungod kay puno ta ang atong nahuna sa mosunod ta sa iyang kabubuton, magbuhat ta sa maayo nga kabubuton alang sa Ginoo, pero usahay masayop man jud ta kay tawo ta, mabalaka ta. So karon gitudloan ta sa atong awitan atong buhi nga Dios nga kanya kong kantahon is entitled Thanks and Praise. So kung kamo mapasalamaton sa tanang blessings nga inyong nadawat sa atong buhi nga Dios, ubani ko tayo po ay tumayo. Atong ipanalangin ang atong mga na hintugin namin Panginoon for the advance, for the expansion of your kingdom, to honor your name, and to glorify your name, O Lord. In Jesus' name, maraming salamat, Lord. Pagpalakin mo po ang bawat ikapo at mga offering, Panginoon, na natanggap, Panginoon, sa Lord Jesus, Panginoon, sa church nito, Panginoon, magamit namin, Panginoon, ito, Panginoon, for the advance of your expansion of your kingdom, Lord Jesus, Panginoon, to honor your name, and to glorify your name, O God. Bless this, Lord Jesus, Panginoon, and bless those people, Panginoon,
nag-honor sa iyo, Panginoon Jesus, in your goodness, O God, in our lives, O God. Bless this church, bless our leaders, workers, O God, bless our people, O God. Sa mga puro na nangangabot sa iyo, O God, ang naging sa iyo, O God. In Jesus' name. Trabaho, negosyo, Lord God. Ligtas ka sa kabutang, Lord God. Salamat, Lord God, na ikaw magapanalangin sa bawat isa, Lord God. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan. Handa na po kami na makinig sa iyong banal na salita na dadalhin ng aming buting pastor, Lord God. Nawa, Lord God, ipagkaloob mo sa bawat isa na maunawaan, maintindihan namin, gamitin mo ang aming buting pastor, Lord God, Pastor Dana, daluyan sa iyong mga pagpapalang salita. Amen. Na ang buong congregation ay mabless para sa kaluwalhatian mo na ikaw ang Diyos na makapangyarihan mo na pangkakulan. Salamat, Lord. Ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila, pasalamat ay para sa iyo. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Romans 12 verse 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Romans 12 verse 21. Amen. Okay, praise the Lord. So, salamat sa verse na nag-remind nato no nga we will overcome evil with good and we will not be overcome by evil. So, only God is good. So, ang pasabutan na is let's overcome all evils with God because only God is good in the strictest standard of goodness. The standard of goodness is God. Sound 1, 2, 3, sound check. 1, 2, 3, sound check. Sound check. Okay, the standard of goodness is only God and wala nilain pa. Amen. Praise the Lord. Okay, sound check. How are one? Sound check. Sound check. 1, 2, 3. Mic testing. Okay, so some announcements before we go to the Word of God. Okay, so I am congratulating everyone kay naabot kita sa September, which is Bear Months. Kita nimo nga naanay nagsugod niya Christmas sale sa uban pang mga malls. So salamat sa Ginoo kay naabot kita Bear Months and nanata sa season nga dapat ta magmaya because we are celebrating the birth of Jesus Christ. Although ngayon talayo pa man, pero September, October, November, dali kayo ang panahon maigsuon. Dali lagi kayo ang panahon, maabot lagi dayon ng December. So, let's continue praise the Lord with that. And then, for our building project, I'm asking everybody to help us pray for God's clarity and God's direction and God's provision regarding sa atong building project. Pero while waiting for that God's direction and clear your direction, let's continue supporting the ministry by saving and tigom para sa umaabot nga adlaw sa atong pagtukod sa atong building project. So I know that it's not hard to desire one, pero nothing is impossible with the Lord. Amen? So let's continue praying for that mga zone. And then, ang atong men's department, thank you for supporting us. So, salamat kayo. Hapit na gid mo man atong balances para sa atong game mga project nga duha ka buksaling pan. And this afternoon as well, sa akong gichat sa GC sa mga men, if you are willing and available this afternoon, I'm asking your help para
tarong sa ato ang entrance ng area because nakita na to lisod yun ang pagsulod dire tungod sa tubig, no? Tubig because there's a leak of hose siguro din ha, di lang atua kaya bisan pagipawang na to atua na gigihapoy tubig. So bot pasabot atong sulbaron tabangan na to this afternoon my zone alas 12:30 diri sa atong fellowship center. And thank you for that. So supposedly this next Sunday base sa meeting sa atong mga leaders and deacons mao ni atong umabot nga men and women nga fellowship nga monthly na itong buhaton. Tapos ang schedule nito nato is gym because we're going to have sports fellowship / women's fellowship / pag-youth evangelism. Pero sad to know na magidagang magamit sa gym mo nang maglisod wala pa kita ka-book. But anyway, if you have some suggestions, we are willing to listen and take the advice. So if you have some suggestion nga sa mangganita, please talk to Brother Gerald, Brother Kim, and Brother Ariel as they are the leaders of our men's department. And that would be all for this Sunday. Let's all rise as we prepare ourselves to study the Word of God. Kung yun ang tanan sa pagpakli sa inyong Biblia as we rise in the book of 2 Samuel chapter 19. Let's read verses 24 to 30. New Living Translation. Okay. Verse 24. Now Mephibosheth, Saul's grandson, came down from Jerusalem to meet the king. He had not cared for his feet, trimmed his beard, or washed his clothes since the day the king left Jerusalem. Why didn't you come with me, Mephibosheth, the king asked him. Verse 26. Mephibosheth replied, My lord the king, my servant Ziba deceived me. I told him, saddle my donkey so I can go with the king. For as you know, I am crippled. Ziba has slandered me by saying that I refuse to come. But I know that my lord the king is like an angel of God, so do what you think is best. All my relatives and I could expect only death from you, my lord, but instead, you have honored me by allowing me to eat at your own table. What more can I ask? You've said enough, David replied. I've decided between you and Ziba. We'll divide your land equally between you. Give him all of it. Mephibosheth said, I am content just to have you safely back again, my lord the king. Let's pray. Heavenly Father, you are the written living word. You are even in the Old Testament. In the pages of the Old Testament, O Father, O Son, and the Holy Spirit, you are hovering in us. Among prayer, you know that as we listen to your word, we will realize these powerful lessons, and this will create good transformation. This will give us ideas, Lord God, how to deal with the life and the problems nga maamo pang maabtan, masagatan in the long run. Salamat, Ginoo, nga gitagaan mo yung opportunities to bring glory, to bring honor and praises to your name. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. May be seated in the love of the Lord. Pwede ko na siya mo-vibrate na siya. Sige, so praise the Lord with that. Okay. So, the title of this message, my exhort, is Faithful Even in Hardship. If you so remember last Sunday, we have heard about the life of Jonah, wherein we've learned that lisod yun ang pag-ikyas nato sa ato ang mission nga gihatag sa Ginoo. Because naidaggo yung isda ang mukaon nato aron deliver ta sa asa ta ibutang sa Ginoo. Karon mga igsoon, kita po may mga sa isda. Pero si Jonah, siya ang magikaon sa isda, pero ang kanindot lang is wala siya patiya sulod sa tiyan sa isda. That was really a miracle. How can he live inside of the belly of the big fish? That is the question of some agnostics and skeptics nga, is that possible? Well, I think ang Bible is fictional.
nga naman nga mahimong buhi gihapon human siya kana sa dagong nga isda. But as we have read in the Bible, God is the source of life. He can resurrect people. He can even give people life. So diha dapita wala tay masupak. So karon atong isgutan na pod ang faithfulness, which is the continuation sa atong series about the life of David, about the life of Saul, and naidagang mga lain nga characters din nga hindi mo padayon pangalagad sa Ginoo unfair man alkansiman ko, or kita nagtarong, kita manunoy himong bati, o kita nasayop tanaw sa uban, imbes kita mo na ng kamot, lahi man ang ilang lantaw sa tuwa. Iakos man noon tagrong nga mga motives. Pero mga igsunan kini nga mensahe, this is preparing us that the moment we will be misunderstood, the moment that we will be judged wrongly, the moment that we will be slandered, the moment that we will be victims of bearing false witnesses, the call is we need to be faithful and we need to humble mga kaigsunan. So the purpose of this message is to encourage believers to stay loyal to God and maintain integrity when falsely accused or overlooked. Nga naman, sa atong gibasa, si Mephibosheth was a victim of slander against sa iyang sulugon nga si Ziba against nga to ni King David mga kaigsunan. So simple ra gyud ang idea sa akong mensahe nga atong giandam para kaninyo. Is una atong lantawon dinhi ang loyalty displayed in suffering. Gipakita ni Mephibosheth dinhi ang iyang loyalty nga to ni King David sa dihang siya nag-antos. Also din klaseng pag-antos ang iyang gihimo. Later on makita ninyo. Ikaduha is integrity, ang iyang humility, ang iyang honesty, gi-maintain niya amid slander. Nga bisan pag biktima siya sa pagbutang-butang, biktima sa sayop nga mga pagtuong, then ang iyang integrity intact, iya gipadayon, wala niya gikibrakan. Kung ang ikatulo, nga nindot kayo nga lesson nga akong nakita din nga batasan ni Mephibosheth was this heart nga kontento siya, kana siya sa presensya ni Haring David, which is contentment in the king's presence. So kontento siya, nakuyog siya sa iyang hari, mga kaigsunan. So I hope that guides us with our lesson today. So the title again is Faithful Even in Hardship. Yung tanang ng hardship man, atong gisgutan din mga kalisod sa kinabuhi. Sa kaning text nga atong gibasa kaganiha, nakita na ko ang hardship niini because ang life ni Mephibosheth nahimong dili nindot tungod kay na membro siya sa biktima sa paglibak. Ano man. In verse 24, okay, si Mephibosheth nga grandson ni Saulo, okay, niadto sa Jerusalem para iyang ihimamat ang bagong nabalik nga hari nga mao si David. Then in verse 24, he had not cared for his feet. Wala niya timanayang tiil. Kasi pag tinataasa siguro niyang tiil. Never trimmed his beard. Ba? So, malabas yan siya na, hugaw na din kayo siguro dito. Kaya naman, because nag-uul sa pagmayo ang iyang hari ni Elias, ugibiyaan sila. And, napati siya sa pananaw silang hari tungod kay si Ziba, gidaot siya ngadto ni King David. So, mga kaigsunan, that describes the story, the important facts na dapat nato sabtan karon sa atong pagtulunan. So, pangutanan nako karon kanatong tanan. Are you, ibutang talang faithful ta? Because in the strictest sense of faithfulness, di magita faithful. Pero ato lang sigurong i-lose ang standard sa faithfulness. Mangutana ko ninyo, are you faithful because life is good? Matinudanan ba mo sa Ginoo kaya kinabuhi, ops kayo. Healthy, with money, with family, then all is well. Are you faithful to the Lord because life is good? Or this is heavier.
Or are you faithful in spite of the fact that life is hard? Or faithful, yapon ka sa Ginoo bisan pag ang kinabuhi lisod. Nga, wala pa kayo tayo igong financial, sometimes napagitay mga balatian, napagitay mga kakulian sa ato ang panginabuhian sa pamilya, sa kinabuhi, sa tanan. Question is, are you faithful in spite of the fact that life is hard? Or are you just faithful because life is good? Because sometimes people will ask, Lord, if only then you will have this to me. You will give this to me. You will allow this to me. He is indeed deserving sa atong faithfulness? Or are you just faithful because life is good? There is such a big difference in one. I believe we need to be faithful to God even in the life is good. But much more we need to be faithful even if life is hard. Asay masayon, faithful ta sa life is good or faithful ta life is hard. Depende sa kasing-kasing sa tao. Kinamon sa iyo ba, lisod kaya pag faithful kung life is good. Kaya matintal sa kanindot sa kinabuhi. So the key question, mga kaigsuunan sa karang nga topic, as are you loyal to your king, even when no one notices, or no one defends you, or no one rewards you? Kaya ba mga kaigsuunan, sometimes sa pagpalagad sa Ginoo can never be noticed, can never be defended, and can never be rewarded sa kung gusto nga reward. Pero ang question is, still loyal pabagyapon ka. Ay, wala man ko nabantayay sa ako ang leader, sa akong pastor, ako nabantayay sa Ginoo siguro, ay, di na lang pumapadayan, ma-discourage ko. Or wala man ko ginipinsahan nila, niya. Hindi na po pumapadayan. Much more pagidmingon nga, wala ko nila gi-rewardan, wala ko nila gi-awardan, hindi na pumapadayan sa akong loyalty. Mga kaigsunan, ipaw mo ang life ni Mephibosheth was such a good example. He was not noticed by the king. He was not defended by the king, nor he was rewarded by the king during the time nga si King David layo sa Jerusalem. Pero ang iyang faithfulness and loyalty sa king was intact. Ug mauna nga lesson na gusto nako makatunan natong tanan nga igsoon. In verse 24, atong balikon, ningon dinhi, now Mephibosheth, Saul's grandson, came down from Jerusalem to meet the king. He had not cared for his feet, trimmed his beard. Imagine ni mo na, taas kay kuko, taas kay sa bungot, then pagaman, nor washed his clothes. So baho na din kayo niyang sinina, since the day the king left Jerusalem. So, iyon na, igsoon ang kinabuhi niya. Nganong iya man itong gibuhat? Because he want to show grief for David's absence by neglecting personal care. Isa ka grabe sa anagod. Hasta imong personal nga pag-care sa imong kinabuhi, imong i-give up kay nag-uol ka kay ang hari nimo ni Elias, higukod sa anak na mo si Absalom. But that's how loyal he is. Hindi na taka-question. Kamu ba sa una itong gibiyaan mo? Naligo ba mo? Nikaon ba mo saktong pagkaon? Niskwila ba mo? Nitrabaho pa mo? Or kung nitrabaho mo, naginoktok na mo, may klarong kasturya. Because lutaw ang utok, because gibiyaan ta. We lose our care of ourselves because we are too sad. We're grieving because somebody left us. Ngatong gigugma, gipangga, gikuyog sa laing. Gibiyaan ta. Sakit kayo tumalandungon. Pero mo inita po ni Mephibosheth. He is so much loyal to King David to the point that he deprived himself with personal care, mga kaigsunan. So, wako di ko mo ingon nga buhata sad ni kong biyaan mo. Because this is personal take niya. Ihaning expression sa iyang pag-show grief nga gibiyaan sa iya. Pero mga kaigsunan, his mourning reflect a loyal heart even though no one saw it or celebrated it.
Nagpadayon siya sa pagpakita siya kaguol, bisan pag wala siya napantayi sa hari, nobody saw it, naragurong ko sa balay siya, siguro mo mulakaw no, nga, siguro tanam mulakaw ta, wala ta mag-prepare sa taong kagalingon. And then, mga kaigsuunan, the application nga akong na-realize din pagtanaw, pagtuon ko ni mga kaigsuunan, ang true devotion sa iyang hari is shown not just in public praise, but even in private sacrifice. Kaya sa ato ang kinabuhi Kristohanon, kung publiko ta, we are expected to praise the Lord. In public, like din we are expected to praise the Lord because we are in worship service. Pero kaigsunan, in our private life, there are times that we sacrifice. Private sacrifice ang tawag niya na. Nga bisan pag dili comfortable ang biyahe, dili comfortable ang pagmatag sayo, dili comfortable ang pag-attend og mga fellowships, prayers, Sunday services. At times, makaingon ka na yung mga inconveniences, pero it's part of private sacrifice. Kaya ba parang si pastor sa among agian before may kasimba, makaingon good siya nga, dasig good me. Grabe kayo ba? Wala kayo ba si leader niya ako ang sakripisyo sa nang musimba ko, grabe kayo. Nakaigsuunan. Dili na mo kinahanglan pang musultis, tipo kalibutan, na mo inyong isakripisyo kada Domingos butag. Ibawa pa lang si pastor sa sakripisyo nga akong buhaton, I will lose 100 million just to go Sunday service in the morning. Grabe ba? Nutag diskaya, anak, 100 million. Dili na nato kinahanglan isulti sa mga tao nga mo niya atong malose or masakripisyo sa dahil mumubuhat na sa sugo sa tawag sa Ginoo, because true devotion is not just in public praise but also in private sacrifice. Kaya, biliban yun naman yung brad. Uy, if bisan pag wala yung mingon ni mo na biliban ko ni mo brad, pero tungod kay ang imuhang loyalty sa Ginoo is not for public display but for private sacrifice. So, kisa may willing mo sakripisyo para sa Ginoo. Di ba? Sa dang muskwila mo, sa dihang naninda mo, gabi ang iyong pagpaningkamot, pagkuha atuwa nga produktuha. Wala ayo kay tulog. Gabi ang imong pagpaningkamot, pagsakripisyo, nga magapurma ka itong produktuha. O niya, kung nahin mo palit, hangiyon ka to the point na murag gihatag ang presyo, o sa may mga nahuna. Hangiyon ka, ibaw pa lang siya sa sakripisyo nga kung gibuhat, ani? Dili ito siya manghangyo, ginato nga presyo. Muna musulti ta. Ay, ngun ani mo God, ang rason ngun ni ani nga presyo because of that. That is understandable. Kaya nag-negosyo ko ng tao, ang kahago, i-appeal sa nanyang bayad. Dili na ang value sa butang ay mong ipalit. Muna, sometimes kita sa Kristohano, di sa mubarak may igsuon. Kaya itong igsuon, putik pang eskwela, putik pagtuon, putik ng katon, niya inig kahuman, pangyoon to point nga murag, gihatak na ang servisyo, mata ni tabang niya, we are using them. And so kung igamito na ito upang mga tao for our advantage, wala kitnalipay ang Ginoo ni Ana. Sama sa gibuhat ni Ziba, yung gigamit si Mephibosheth as collateral para makayuta siya. Kaya ang yuta ni Mephibosheth, giingon naman ni King David, kaya imuha na lang to. Bati man na ito siya, traidor man na ito siya nako, ikaw na loyal nako, ay imuha tong iyang yuta. So resulta si Ziba nagkayuta, si Mephibosheth nga in taon loyal kayo, wala na ibaw wala na yuta. Ingon na ang situation ikson no kita ko nalagad sa Ginoo. Atong ibutang sa itong una nga kining sakripisyo nga atong gibuhat, nakita ni sa Ginoo karon. Si Mephibosheth was so loyal to his God-given king, King David. Kita sa igsuon, we need to be loyal to God through His commissioned church leaders. Sabutan mo na Hizon. Hizon na pastor, politika man to. Kaya si King David, politics man to. Magkaigsunan sa Old Testament na theocracy. Ang ilang gobyerno, ang ilang relihiyon, ilang pagtuog, giusara. Pero karon sa panahon naman the separation of church and state, so therefore,
lahi si Bongbong Marcos, lahi po ang atong religious leader sa atong simbahan. Pero kung imong tan-awon ang life ni King David, he was a spiritual leader. And this time being, sa church age igsuon, equivalent niya is katong ato ang mga leaders sa atong iglesia, sa atong pagtuo. We need to be loyal to David as Mephibosheth. We also need to be loyal to our church leaders. Loyalty to God involves submitting to the authority of church leaders. We need to submit to the church leaders as long as their teachings align with God's word. The key word here is align. Pastor, if you align with the scriptures, consider me your supporter. Brad, the board of deacons, the board of elders, the pastors, consider me, my family, your supporters, for as long as you align with the Holy Scriptures. Understanding that this submission is a means to honor God and benefit the church community. Kung ang tibuok kongregasyon mo submitar sa leadership sa Ginoong giatag niya sa usa ka church, that will make the church fruitful and booming. For as long as they align with the scriptures, mga kaigsuonan. And so, ang tugbang ni Ana, kay sus, ang mga members kay loyal man sa gihatag na leadership sa Ginoo, so therefore, leaders are responsible for shepherding God's flock. And members are called to support and obey them out of reverence for God. So, leaders are responsible now of their flocks. Kung kayo mo analyze si David was God-given king. Si David needs to be supported, needs to be rallied behind by the Israelites because he was the God-chosen king. Of being a leader, ang iyang trabaho usab is he was responsible to God kung unsay may tabok sa mga tao na under sa iyang care. Spiritually speaking, that is true also to us today. Of the sheep of the Lord. They need to maintain the word of God, mga kaigsuonan. So karon, mayroon ta, is that absolute, pastor? The answer is no. We don't teach absolute blind obedience to our leaders as the G12 teaching is really fighting for. Kung mo leader na mo, bisan pagsayop na imo ginandupan. Kaya kung imo na yung papang masayop, imo din ang abandona. Uyaw kay wali sa mga preachers. You have to support them in spite of. You have not to lead them because leaders' teachings and actions are in accordance with the Holy Scriptures. Makita niyo mo din na yun, kamo mga membro, be discerning. Dili ta spiritually binugo, spiritually discerned. Nga po sa bun, kung unsay sulti, mauna to. Kung unsay gibuhat, kay sila may leader, mauna to. You have to discern if this is still in alliance sa Word of God. If this is still God's Word or righteous acts exon. Mo nang sa diyang ako nabasa ning mga tao ni David, discerning ning uban. Wala sila mo talikod ni David. Doon kay ibaw sila si David was doing right. Was just following the will of God. He was just obeying. Oh, ang resulta is ang Israel na tunga. Leave the person as first. Is he doing the biblical thing? Is he teaching the biblical thing? Dili kay mo, laban ko niya kay buutan niya. Laban niya kay may gumi, labang niya kay katabang nila ko or makatabang nila ko. That's self-interest. So, mo rin itabos, gobyerno na to karon. Okay naman mag-business ka niya, Brad. Ay, alam kong kalimti. Di ko mo piyait, basta na, asay ko ako. Ang resulta, kung mga sakpan ta, pasensahan na po ta. Sa makauna nagpatay para hilong. Mga resulta karon, kuyaw ang kinabuhi sa mga kontraktor, engineer, mga politiko karon, kaya sila na po ang mag-unay, magpinatyanay.
The result of doing bad things is always curse and death. Muna makaigisuhunan, the church, sa akong nabasa, ang grupo sa evangelical churches karon, na even gani ang uban pa mga grupo sa mga churches, religious groups, are now speaking up for the love of nation. Nga naman, because this is not just about centavos, pesos nga, thousands. This is billions of money. And billions of money is not a joke. Dako kayo ng tulubagon sa mga tao sa Ginoo. Kung ina na atong leader, ay na ito, subitaran na sila. Ay na ito na silang kanong suportaan. At to sa iyang po nga, Lord, imo silang pantunon, haron maginulson, haron matarong ang kinabuhi. Pag kung dili gyud madalaw, ang puog, dili madalaw, sulti o wali, ikaw na yung mag-igo. Ngay mo hustisya mo oy mo kuyanat sa ilang kinabuhi. Nga naman dili man lang ilang kinabuhi ra maapektuhan ang tibuok mga kaigsuunan. So that's really sad din sa ato nga konteksto sa ato ang iglesia karon. Nga maapektuhan ta sa pagka makakasala sa atong gobyerno. Ang problema sa kita ron sa gibutan nga ng atong gobyerno. Kita ron sa gitpod ang gibutan sa mga tao nga naa sa atong gobyerno. Ikaduha nga punto igsoon nga makita dinhi is that the integrity of Mephibosheth was maintained amid slander. Nganong ningon ko, let's just read verse 25. Ingon ang hari nga to ni Mephibosheth, "Why didn't you come with me?" Ano magamukuyog nako sa akong grupo? Verse 26, Mephibosheth replied, "My Lord," meaning to say sa my Lord, it is my master. Okay, dili ni Lord Jesus ni dakong El nga curious sa Greek. "My Lord the King, my servant Ziba replied or deceived me." My servant, akong sulugoon king, giilad ko niya. I told him, giilad ako siya nga saddle my donkey, andama akong donkey, na kung gamay nga kabayo, so I can go with the king para muban ko niya. Kaya siya, cripple man, for as you know, I am crippled. Ziba has slandered me. Iya kong gilibak, gidaot, diha nimo, by saying that I refuse to come. Kay ikaw, giinan ka ni Ziba nga, ako di ko mukuyog nimo. Pero gilad sad ka. Gidautan ko niya. Nahimo na nung kong bati, diha nimo, tungod kaya nimo una-una, laban ko ni Absalom kay wa ko mukuyog nimo. That is the main message. But I know that my Lord the King is like an angel of God. Mura kag anghel. So karon na resulta. Verses asa makita nga giilad siya. Okay, hibualin naman ako ni pero let's just have some baklayon tani sa kadiyot ng mga panahon. 2 Samuel 16:1-4. When David had gone a little beyond the summit of the Mount of Olives, Ziba, the servant of Mephibosheth, was waiting there for him. He had 2 donkeys loaded with 200 loaves of bread and 100 clusters of raisins, 100 bunches of sour fruit, and 1 skin full of wine. What pasabot, si Ziba nag-andam sa daghang mga pagkaon, mga pan, mga pining fruits, mga grapes, cake, abot ni Hari David, where fruit are for the young men to eat, and the wine is for those who become exhausted in the wilderness. So, plus points na. Kaya iyang gi-offer ang mga pagkaon, mga oil, mga fruit gadto sa grupo ni King David. And verse 3, "And where is Mephibosheth?" Everything Mephibosheth owns. Ako na lang ihatag ni mong tanan ng yuta ni Mephibosheth. Kung mao mo naglakiha. So karon, kita ni mo kasi ni Mephibosheth, traitor siya amo. Haron ang iyang amo nga si Mephibosheth, ito sa Ziba, traitor sa iyang amo si Mephibosheth para si Mephibosheth mabati sa tubangan sa iyang hari. Makaigsunan mauna ang istorya. Ziba made up the stories to put Mephibosheth into bad light to the king. And that should not be the business of every Christian. Amen? Dili nato buhat nga manaot og ubang tao para katong tawanan atong gidaot, bati siya sa ubang tao nga ato ang gisugtuy gisumbungan.
Because if that would be the time makitapod ang mahimong biktima ni anak, mukisi-kisi, putang, tikman natin noon. Unfair, put man na. We have not been given the chance to explain our side. We have not been given the chance to also share on side noon. Because one-sided judgment is a faulty judgment. Mga brothers and sisters, we believers of God, we CFAG family, we are not one-sided people. We are not partial thinkers. We are holistic thinkers. We listen to both sides before we judge. Kaya panahon na si David, nabutaan sa siya, nahimo siya one-sided. As a result, the king took back the land of Mephibosheth Maigzoon and gave to Ziba. Sige na kung kanalay sa liba, makaingon ko ba nga? Murag kindot sa ngamin sa hiya para nako na. Because the very reason why people don't trust this church is because they have actually thinking that I have the personal interest of making this church mine. That's a reliable source. Ganong lisod kayo tumanon ang tinguha sa mga original owner of this land is because they have personal thinking. I have my personal agenda behind that. They're in. But if they have just been given with that chance to be heard, if I would be given the chance to explain, siguro basin, dili yun ana ang una-una sa tao. That is slander. That is slander. People don't want mahimutang maayo at tubangan sa mga taong na igahom over the land. Ilang buhaton is, mauni, amo ba ito? Kili na ito na putan, babaga na ito na. The result is this. People of God suffers. But anyway, the Bible says, we need to maintain integrity amid slander. And this is really speaking to us and to me. I need to maintain integrity even if people are slandering against me and against you and against us. The application of this message is when misunderstood, speak truthfully, brothers and sisters, and speak humbly. Let your character, the truth, and the truthful others speak louder than your defense. Makita ka maganda ang tinuod ba? Makita ra gyud na ang katag ningon jud ko ninyo mga kaigsunan. Kung naatay buhaton nga focus sa usa ka organisasyon, sa usa ka gobyerno, inikawala nimo sa posisyon, nakit-an gyud na nga dili gyud mao ang imong gibuhat. Masakbang gyud ka. O nang uban hadlok mailisan, kini ka ilisan mahibawan ang mga dili maayong gibuhat. Pero makaigsunan, inigilis ninyo din makita mo, pangan sa simbahan man ang tag-iya sa aning ita, pangan sa simbahan man ang tag-iya ng bilinga, kung sa may taguan. I can freely go and exit because no case can be filed against me because I have did what is right, and that is what we call in law due diligence. Nga imog yung tarungon, pahamutang ang mga butang-butang. Haron kung wala ka dito, di ka pasanginlan o personal interest, negligent, or na kay criminal intent. Nga na kay plano, mo pinipisyo sa dili imo. So that's the defense. Let be our character, let be the truth, and let be the truthful others will be our defense. And the third one, mga kaigsunan, kanay nga nahan sa kay kung ano nga versikulo, contentment in the king's presence. Ewan ko, okay. Hindi tatagal yung taas Ginoo, dito tatagal building na to. Okay lang, let's be clear that king's presence is enough. 2 Samuel 19:28-30, ingon ang pulong, all my relatives, ingon si Mephibosheth nga to ni king, all my relatives and I could expect only death from you, my Lord. But instead, you have honored me by allowing me to eat at your own table. What more can I ask?
Hibaw ka, king, sa among expectation sa among pamilya, pamatyon mi, kay mga erehis mi, mga rebelde mi sa imong gobyerno. Kaya among gilabanan si Absalom, karon napildi man, ang ayon pud mi patyon kauban niya. Pero ang kanindot is imo ming gipagkaon diya sa imong lamisa. Usa pa may ako pakayon diya nimo? Ingon si David, Job said enough. I've decided that you and Zebah will divide your land equally between you. Hindi po niya nga pagkahari o pagkahukom, pagkahustisya, pagka-judge siya, no? Iyang gibawi, ang iyang gihatag gatong yutak. Wala ka man siguro yung pero maato, so pwede ito bawion sa hari. Pag ingan na, pangaon na lang ito yung yutak. Kaya yung yutak mo hinungdan ng mag-away mga tao. Pero, muna yung Biblia may yung mga exonan, ingon siya, pero siya, nang-load siya. Pero I don't know, siguro, I think, iyan lang yung gingon nga. Di lang ako mag-apasa na. Mingon po ko, sige, kung dili, I'll give it to you. That's yours. As Mephibosheth said, give him all of it. I am content just to have you safely back again, my Lord the King. Okay. Ihatag na lang ni Zebah ngayon yuta, ako yuta, ako kontento ra gyud ko hari nga balik ka dire nga safety. Maganindot nga pulong. Nakita na ko din ha that he was contented of the safe arrival and presence of King David. So dihan napita makaigsunan na bless ko that Mephibosheth does not complain. He does not argue, but his joy is in the restoration of the king, not in reclaiming his property. Okay, buwan ako to. Sumutong lulugod. Wala? Pero wala na siya ngayon, yatag na lang ito niya. Importante, hari, nahimo ko kontento, nga nakauban ko nimo, kuyog ko nimo, na okay na ta. All his desire, all that makes him contented is the presence of the king returned safely. Wala siya nag-apas o yuta. Ang iyang giapas is ang presence sa hari. Ako, wala ko nag-apas o yuta. Ako giapas ang Ginoo ang mga tao. Amen. Because that's reality. Hindi panahon na wala man giapas ang yuta na. Ayan, giapas ang hari o ang Ginoo. Kaya kung nga niya ang hari o ang Ginoo, kay Pausay, everything will follow. So karon igsuon, clearly, this is valuing the giver more than the gift. Kani nga message, dayo kayo na siya sa prosperity gospel nga pag-preach. Because sa prosperity, let's value the gift of God. Usually, mamagin na, although why sa iyo i-value ang gift of God? Pero when you value the gift of God more than the giver, that's now the problem. It is valuing the blesser more than the blessing. Wala ko mag-ingon dili i-value ang blessing. Wala ko mag-ingon dili i-value ang gift. Ingon ko more than the gift. More than the blessing. Let's value the giver and the blesser exalt. Because the Bible says in the book of Psalm 73, David said this, whom have I in heaven but you? Kanta mo niya actually. I desire you more than anything on earth. My health may fail. My spirit may grow weak. But God remains the strength of my heart. He is mine forever. Aning panahon na igsoon, matiguang na ta. Kaya isulat, kinabuhi. Asa mo ka? Trabaho ko. Asa mo ka? Negosyo ko. Repeat that. 30 years? 40 years? 50 years? Repeat the cycle. After that years, I have given, lingkod na ka. Kita ka sa mga tao. Asa mo ka, dong, day? Ano na siya? Trabaho ko, noy. Trabaho ko nang. Ikaw na, ikaw sa ka diha. Ningon po ka, so si mana pa akong check up sa akong doktor. Ano man? Because niabot na sa punto, nga nahuman na nata sa cycle sa trabaho sa negosyo. Kaya nga tuwa is tiguwang na ta, maghuwap na ta sa check up sa itong doktor. Pero ang kalindot lang, at least na pa check up. Kaya tuwa di check up, eh, patay na tanig lagi ha. Pero ang punto na kung makaigsunan mo, abot gid sa punto sa atong kinabuhi,
Ganahan pa kay ko sa akong sakyanan. Ganahan pa kay ko sa akong profesyon. Ganahan pa ko sa negosyo. Ganahan pa ko sa kinabuhi. Ganahan pa kay ko itong tanan. Pero kung masakit at terminal, o tiguang na kayo ta, ganing bersikulo nga, kay bawa ko, musantok na sa inyo na huna. Whom am I in heaven but you? I desire you more than anything on the earth. Usawa mo na ako ng water. Usawa mo na ako ng sakyanan. Usawa mo na ako ng balay. Usawa mo ko ng regala. Dako ko sa eleksyon. Usawa mo dagan kay kukwarta. Gisudlan ko kay na ako'y kickback sa project ni Diskaya. Usawa mo na muna. Sa doon mo ko patay. Pag-umingo na ta, my health may fail. To netong luha. And my spirit may grow weak. But God remains the strength of my heart. He is mine forever. In short, the lasting, eternal inheritance and property of a Christian is God Himself. Bisan pag-unsa na kanindot ang mong kinabuhi nining kalibutan, put that always in your mind. Those are not my real inheritance in life. They are just God-given, God-entrusted things for me to advance His glory, for me to fulfill His purposes of my life. Because the true strength, the true inheritance is God Himself. Another verse, Philippians 3. I think this would be the last verses in this time. Philippians 3, verses 7 to 8. How much do you value your relationship with Jesus Christ? Unsa ka bukat, unsa ka importante ang inyong pag-value kung gi-value man ninyo ang inyong relasyon sa Ginoo. Ingon si San Pablo din. I once thought these were valuable. Sa una, nagtuo ko nga, importante kayo ni siya. Kung basahon ninyo ang verses 5 and 6, ang context nini, tribo siya sa mga Israelita, pagkahuman, abogado siya, apil pag siya sa Pariseo, nga mga inila, nga makatawad sa Ginoo. Meaning to say, he was not an ordinary person. But ningon siya, nagtuo ko, importante kayo para na ko sa una. But now, I consider them worthless. Ingon din na. Paano na conclusion na? Now, I consider them worthless. Walay bili. Ano, wala naman ito bili ang pagka-abogado. Walay bili ang iyang pagka-Pariseo. Walay bili ang iyang pagka-Hudiyo. Ingon siya, because of what Christ has done. What sa gibuhat ni Kristo. Ingon sa verse 8, yes, everything else is worthless. What I believe, when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord, naging infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. If lisod nimo pangalagaran ang Ginoo tungod sa imong trabaho, then you would rather give up your work and serve God. That's the point. If lisod gyud na may mga trabaho lisod kay ka magalagad sa Ginoo. Usa na trabaho, brad? Kanang trabaho ta sa kanang kinahanglan kita manikas ba para gyud makakwarta ba? O kinahanglan ta magmalaway ba para gyud makakwarta ta ba? O kinahanglan kita mamintaha sa mga tao para makakwarta ta ba? That kind of work can't be compatible with Christ. Kung naingon si kuan niya, I would rather wala ko kaysa wala ko ni Kristo. Ang aplikasyon ni mao ni. Napunuban mo sa iyo na biyahe mo pagka-maestro. Kay naingon garbage na kumpara ni Kristo. Biyahe mo negosyo kay garbage na compared ni Kristo. Biyahe ang imong profesyon, architect ka, engineer ka, nakas gobyerno, biyahe tanan kay ingon Ginoo. Garbage na kumpara sa pagkailan nato ni Kristo. Theoretically, kung kanya na itong pasiyang tinuod, garbage good itong tanan. Pero is there a need to give up those things just to gain Christ? The answer is none. Because I can still gain Christ while I'm maintaining my work.
while I'm maintaining my job, while I'm maintaining my profession. Why should I give up those things? Ang punto lang niini is, kung incompatible na imong trabaho o negosyo, sa imong pagpangalangad ni Ginoong Jesus, you have to obey what the Bible says. Consider them garbage. Leave it for you to have Christ. Because the infinite of knowing Christ Jesus our Lord is infinitely important. Pasabot dili gyud na siya makwenta ang iyahang pagka-importante. So the application is, do we value God's presence more than our personal blessings, more than our personal rights, or even our vindication? Diba? May mga butang makaigsunan dili compatible. For example, kanang mudagan di ka konsihal ni kay mga abogado man ka. Nga di ay tanan di mga abogado mudag konsihal. Pagka-konsihal compatible para sa pagkristono dili. Sa iyang trabaho dili na incompatible. Pero kung mudawat nagka-kickback diha na dapita incompatible. Kung naa ka sa gobyerno, dili man na incompatible. Pero kung mubuhat kag di maayo, di haan compatible. Kung pasabot, bisan kung sa profesyon, trabaho ninyo, kung sa gulo na ninyo ang binuang, di haan dapita, dili na compatible ni Kristo. So, ang resulta niya na, ang problema, dili day ang aquarium. Ang problema day ang isda. So, dili tantangon ng trabaho, ilisan ang motibo, ilisan ang kasing-kasing. Pero naagid po yung aquarium na diligid para inyo. Trabaho mo, pastor, Kristohano, pwede ko trabaho bar, pastor. Kung usan may trabaho sa bar, kana kung, pastor, kanang, sinsayon ko na, dancer ko na, may talent yata ginuro ko. Usan na klase na dancing, pool dancing. Di ba? Dahil kinabuhi ba nga nightlife ba, nga, ngid ka mo dress, o ingan-ani, kang tao ni mo ingan-ani, di ba po ganahan ng mga tao ni mo, ngid ka magpa-lude o magpakasaksi diya sa lantaw, di maka-effective, so mo na resulta. Kinahanglan i-give up na nato, ingan-ani na klase nga trabaho, kay dili na compatible sa Ginoo. Sa mo negosyo, tag-shabu, of course, incompatible na, you have to give up. Di ba? Pero, mo ang ginegosyo kay drugs. Sa mga drugs, kaya mo ng drugs, spill it, and use it. Okay na kay drugs na, di mo na illegal drugs, illegal drugs atong negosyo, na siya problema. So in short, mga kaigsunan, the conclusion is this: Mephibosheth models what it means to be faithful. What it means to be faithful, humble and content. Like him, let us stay loyal during his physical absence. Physically absent pa ang Ginoo dire, but let's remain loyal to him. Amen? Tita mo to sa mga semi-Absalom nga ailisin na inyong Jesus Christ na Ginoo, kini atong imong Ginoo. Let us be like Mephibosheth. Let's humble ourselves amid slander. Bisan pag gidautan na ka, gipakakan na ka, gilibak na ka pag mayo. Let's remain humble and stay true. Let the truth come out in the next following days. And lastly here, let's be contented with the King's return over our personal gain. Pasabot, ay importante nga, Ginoo, nalipay na to. Ang Ginoo, inigbalik niya, maapil ta sa iyang pagkuha. Wala importante. Kaya kung mabilin ta din atuwa o tuod ang yutak tanan. Iniwanan kang Carlos kung yutak tanan. Kung nabilin mo, kuyog mo sa Antichrist na mahimong maghari diri sa kalibutan. So, on the takeaways is that, or are that, loyalty is proven in private suffering. Loyal ka sa Ginoo, Brad. Ngay pa man ang panahon. Sama ni Job, na-proven ang iyang loyalty sa dihang nag-antos siya. So kung nag-antos magkakaroon, that is the privilege that God has given you to prove your loyalty to Him. And integrity stands firm under false accusation. So ang atong pagkatinuod gyud sa ato ang gisulti o motibo, maprobar gyud na siya. Mabot ang panahon, basta padayon nun ka, bisan pag di panamas-tamasan, gibutang-butangan ka. Ug ang last nga punto as we celebrate our Holy Communion today is that true joy is found in the King's presence
not in personal gain. Kaya kanang personal gain nato din ha, sakto ang pagpaagi na dili lasting ang joy ana, mawala ra na siya. Kaya palit ka usa ka butang nindot kayo, kamantay mo ana. Sakyan na, no motor, o mga butang ba. Bago mo bagay na, imo ginatabunan, imo ginang liguon, imo ginang butang diha. Madugay na gaya na, diha na. Dagay na, sunod na. Tungod kay, what was good, tungod kay ka nang mawala, magod po na nga ito ang joy sa butangot kay magdugay. Pero sa Ginoo, inaot ko, simba na sa, praise the Lord. Simba na sa, puyay. Di na ang simba sa Lord. Thank you God, kay makasimba po nimo sa physical. Thank you God, kay makauban pa ko sa kumakaigsunan. Thank you God, kay buhi, kusgan pa ko, himsog pa ko. Thank you God, maka-offer, maka-tithes pa ko. Thank you God, makapaktak, makasimba pa ko nimo. Those things mas dapat na itong pasalamatan ng Ginoo. Because true joy is found in the presence. Let's pray as we prepare ourselves with the Holy Communion, mga kaigsunan. Amahan namo nga langit no namo kang gituboy sa kanunay yung ipasalamatan. Kay ikaw ang among gila nga hari. Ug amo kang gihangop Ginoo sa amo ang panagtigom ug sa amo ang pamilya ug kinabuhiugan. In the mighty name of Jesus, Lord, we pray that you will make our spiritual lives healthy, free from any stain. Forgive us, Lord, sa among mga shortcomings and mga sins. And Lord God, make us, Lord, mature, Christ-like. Make us, Lord, blessed, that we can be spiritually blessed. And even, sa karon, we are going to partake the elements of your communion, O God. Mahimo kami Ginoo nga takos nga commemorate sa imong kamatayon dito sa cross. And thank you for the everybody nga nadini karon. Kaya ikaw Ginoo maghatag og spiritual restoration. Maghatag ka na mo spiritual blessing. Amahan namo nga lagiton, the elements of communion represented by the wine and the unleavened bread points to the blood and to the body of the Lord Jesus Christ. Lord, in accordance to your word, we are going to partake this as a sign of our belief and affirmation of our faith. Nga ikaw lamang wa na ilain pa ang igo nga mubayad o libayad sa among mga kalapasan. Himuha kami Ginoo nga takos, haron din ikaw mahimo nga magyantib, batok sa imong dugo ug sa imong lawas. In the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Let's sing it to the Lord. Let's repent of our sins. Thank you, Father. We love you. We want to feel your presence, Father. Oh, hallelujah, oh God. We commemorate your death. We thank you for your death. Because in your death, there is life. There is forgiveness. There is restoration. Yes, Lord. They bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God who slain.
The Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Father, we thank you for your word that gave us, for the word that gave us this information, the good news of salvation. Amo kaning i-dedicate because we believe, symbolizing ni Ginoo sa imong gibuhat dito sa cross para ka namin kanan. As we partake this, Lord, forgive us of our sins. Jesus' name. Atong iisa ang unleavened bread. Heavenly Father, you have said in your word that your only perfect body is the only qualified body to give us eternal life. Kini among lawas, Ginoo, makakasala. Apan ang imong lawas nga imong gisulod, Ginoo, the moment you are in the cross was offered to appease the wrath of the Father. Lord, amo kini i-partake, thinking, believing, affirming, trusting that imong perpekto nga lawas ang naghatag kanamo o kinabuhing walay katapusan. Amen. Tayo sa pagkaon ng Zon. So samang paagyo sa batong isa, ang kupa, ang wine, mahanap mo nga langit nun, amo usap ipasalamatan ang amiling dugo sa imong bugtong anak na mo si Jesus. Sa among pagpartake ni ini, among i-affirm usab, Ginoo, among pagtuong pagsalig. Sa kaayadto karon og sa umaabot, kini lamang ang unblemished, untainted nga dugo nga takos mupanwas, mupapas sa among tanang mga kalapasan. Kaniadto karon og sa umaabot. Amo kini imnon, Ginoo, sa among pagproklamar, sa among pagtuong pagsalig, sa imong pagka-efficient, sufficient, effective nga dugo para kanamong tanan. Atong saan sa Panginoon Egso. Hallelujah. Let's continue singing unto the Lord. Singing unto the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Day and night, O God. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, God, for your power. Day and night, night and day, incense arise. Sing unto the Lord. Day and night, night and day, incense arise. Let your incense arise. Salamat, Ginoo, sa among kinabuhi. Salamat,
Salamat sa mga financial at physical nga blessings. Salamat sa tanan nga imong gihatag ug gihatag pa namo. Tabuti nga mahimo kaming makabaton ng inyong tanan para mahimo kaming panalangin kanimo sa imong iglesia sa uban. Tanang dungog ug himaya among ihatag kanimo because you deserve that way. In the name of Jesus' name we pray. Amen and amen. Pagkakalat sa Diyos, Lord. Yes, Lord.